3 milyon. 5 milyon. May nahuli pa rin. Nako, 10th generation yan. Okay, so para po sa akin yan. And without further ado, again, napakaswerte natin. Bigyan natin ng palakpak. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon-milyon palakpak para kay George. Grabe. Hoy, sino? Bago yung tugtog ko ah. Napasayaw tuloy ako. Anyways, good morning! Good morning! Sino po yung first time na nakita ko ngayon? Taas ang kamay. First time. Diyos ko, hindi kayo nanonood ng Jezebel? Ako yung maliit na gumagana lagi. My name is John Mac at ako po ay napakatagal na panahon na bago ako mabalik dito dahil kung saan-saan po ako pinapadala ng kumpanya, no? Malalayong lugar. Tulad ng napakalamig na lugar, galing po ako sa Tugigaraw. Sobrang lamig. Napunta ako doon sa malapit na exit, no? Tapos, syempre, ikaw yung unang bababa. Pagtapat ko sa pinto, yung pagbukas ng pinto, di ba? Uy, grabe. Muntik ako dumiretso pa baba eh. Pero sa totoo lang, napakasarap doon. Lalo na yung batil, ano yun? Batil, patong. Bakit daw patong? Kasi nakapatong. Yung itlog, no? Diyos ko. Ipinatong yung itlog. Kuya, ingat dyan. Baka mapatungan kita. So, right now, guys, this is an OPP, pero para malaman ng lahat, yung products, niraran po natin. Okay? Niraran natin to give you an idea. But we have, anong tawag dito, yung products na intensive product training, sa baba po yon. Okay? So, ito po is OPP, pero ipapakita po namin kung ano yung products na pwede nyo makita and then also the company. So, pwede na po ba natin simulan? Yes! Sino po mga first-timer? Taas ang kamay. Palakpakan po natin lahat ng mga first-timer. Sino yung mga old-timers? Taas ang kamay. Diyos ko, palakpakan nyo, parang awa nyo na. Bakit? Kasi, di ba, yung mga old-timers na nagdala sa inyo, first-timers, is yan yung mga text ng text. Tama ba? Yan yung nangulit sa inyo araw-araw. May kasama pang tawag pag hindi nyo sinagot. Tama? At pag hindi pa kayo sumagot, pupuntahan na kayo sa bahay. Tama ba? Para kulitin lang kayo. Tapos, nung tinext kayo kaninang umaga, sagot nyo, huyu. Labo nyong kausap. So, guys, we will start on this. Ito po yung aming magigiting na mga may-ari ng kumpanya. Ang company po namin is Alliance in Motion Global. Sabihin nyo nga. Okay, we started 2006, March of 2006. Ang unang may-ari, si Sir Francis Miguel, CFO, Chief Finance Officer, and then si Sir John Asperin, CMO. Okay? Siya po ay Chief Marketing Officer, and then si Dr. Ed Cabantog, which is yung CEO, ang amin pong Chief Executive Officer. Ako po ay PSO. Wag na, hindi ka sasabihin sa'yo. Okay, ako po yung nagta-traffic sa labas, ha? So, ito po yung aming mga may-ari. Next. 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 May tao ba sa booth? So, gagamit pala ako nito. Diyos ko. So, ako yung tanga. So, next. Yun. Paano ba gamitin to? Ha? Ikaw na.
Sensya na ho First time eh. Okay, so next. Yan, ito po yung aming mga awards na tinanggap. Naging Consumer's Choice Award, and then Asian Consumer's Choice Award, and then blah blah blah. Okay, next. Okay, ito po yung aming gumagawa ng products namin, Nature's Way, DSM, and lahat sila $1 million company, okay? So, bakit dito nakipag-partner ang AIM Global? Alam niyo, sa totoo lang guys, isa sa hinangaan ko sa may-ari ng kumpanya, ang may-ari ng kumpanya ng AIM Global nag-iisip. Anong iniisip? Iniisip niya kung paano palalawigin at palalawakin yung market. Paano ka magpapalawak ng market sa iba't ibang bansa kung ang product mo ay galing lang sa tabi-tabi? Hindi ko dinadownsize ang produkto ng mga Pilipino. Okay? Pero aminin na natin, third world country tayo. Tama po ba? Third world country tayo, and then pag nagbenta tayo ng produkto sa first world country, lalong-lalo na kapag herbal, tataasan tayo ng kilay. So, kailangan yung kilala din nila. Galing din sa first world country. So, itong Nature's Way galing sa US, DSM is galing sa Europe, at yung galing sa Japan. Okay? So, next. Ito po yung aming flagship products, okay? Ito yung flagship product namin, C24/7. Meron siyang 29 vitamins and minerals, 18 amino acids, 14 super green. Bakit sinabing super green? Kasi merong hindi super. No? Kaya sinawag siyang super green. 12 whole fruit. Sabi nung whole fruit, ibig sabihin buo. Opo, buo po yan na ginamitan ng nanotechnology. Ano yung nanotechnology? Yung sa US, yung malalaki, napapaliit. Yung maliliit, napapalaki. Tama po ba? Na-gets nyo? Yung maliliit, napapalaki. Okay? So, ano ba yung nanotechnology? Nanotechnology, i-google nyo, Google nyo yan. Merong 12 whole fruits, 12 whole vegetable juice blend, 12 mushroom. Yan, isa sa pinagmamalaki namin, dosing mushroom. Yung iba kasi, isang mushroom pa lang talagang ang yayabang na nila, no? Talagang kung mag-market sila, kakaiba na daw yung kanilang produkto. Ito po, 12. Okay, 12 mushrooms, 12 digestive enzymes. Ito po, napaka-importante nito, yung digestive enzyme. Bakit po? Guys, isa sa itinuturo ng doktor sa amin, sino po dito yung halos 5 beses kumain isang araw, taas ang kamay? Kumain. Sige, yan, si ate, umamin. May umamin na, sino pa? Sige, ang kakapal ng mukha nyo. Wala umaamin. Eto na lang. Sino yung 3 beses dumumi isang araw, taas ang kamay? 3 beses dumumi. Okay. Sino yung 2 beses dumumi isang araw? Ayan. Sino yung 1 beses lang dumumi isang araw? Yan, dumadami. Yung iba po na hindi nagtaas ang kamay, tumatae pa ba kayo? Bakit namin tinatanong yun? Yun po ay para dito. Kasi, isipin nyo, halimbawa na lang, 3 beses tayo kumain isang araw, tapos 1 beses lang tayo dumumi, sana punta yung 2 na kinain natin. Tama ba? Tapos kinabukasan, kakain na naman kayo, 1 beses na dumumi. So, ibig sabihin, naiipon yan. Pero may nutrients na kinukuha sa atin. Yun yung kinukuha ng dugo. Tatakbo sa buong katawan mo, i-deliver yung nutrients, sabi ng doktor. Kaso nga lang, kung yung toxins na hindi lumabas sa'yo, nasasama pa rin dun sa nutrients, ibig sabihin, yun yung nagiging sakit. Yun yung nai-deliver dun sa bawat katawan natin, sa baga, kung anong organs mapunta yan. So, dun siya nabubuo, yun yung nagiging sakit. Yung masama, yun yung nagiging cancer. So, kaya may digestive enzyme para lumabas yung pupu. Labas siya. Pagkakain, pupu, wag naman po yung nakaupo ka pa, pupu na. Hindi ganun, ha? Hindi ganun. Okay, so meron pa tayong 12 herbs,
and specialty nutrients, 10 essential fatty acids, 5 anti-aging oxidant. O isipin nyo yun. Yan, yung mga gustong-gusto ng mga, hindi po matatanda ha, nakakasakit ng damdamin yun. Matured lang. Yan, yung mga matured. Okay, and then for longevity, personals. Tsaka Megan Resveratrol Blend. So, yan po yung laman ng ating flagship product, C24/7. Palakpakan nyo po. Next! So, ito naman po yung para sa mga bata, yung aming tinatawag na KD 24/7. Ang complete po. Okay? Meron din po yung Resveratrol. Ito po, maganda to dun sa mga diabetic. Ang ganda sa diabetic nito. Okay? And then sa mga nagpapapayat pati. Kasi natural na tinutunaw yung mga taba mo sa katawan. Okay po ito. At meron din po kaming mga kape. 4 na klase yan. Merong isang kape, pangalawang kape, pangatlong kape, pang-4 na kape. So 4 na kape yan, ha? And then meron po, ito, may choco. Ito yung pinagsama yung Milo, di ba? Tsaka Ovaltine, may choco, di ba? Ang kulit no? So, palakpakan nyo po lahat ng mga product. Next! Eto, yung gustong-gusto ng mga, lalo-lalo na yung mga kababaihan, tsaka yung mga pogi, di ba? So, ayan, yung the first sublingual glutathione spray in the market, white light. Yan po yung ini-spray sa ilalim ng dila. Okay, hindi, kasi di ba may glutathione na capsule, may glutathione na tablet, may glutathione na ini-inject, tama? And then, ito na mo po, sublingual, ini-spray sa ilalim ng dila. Pero guys, kung meron nag-aalok sa inyo ng glutathione na nasa sabon, nakarinig na po kayo nun? Glutathione na nasa lotion, meron din ba? So, yung mga yan, kasi dapat ang gluta, ang inaatake niyan, ano? Yung liver. Pag yung liver natin healthy, makikita sa balat natin yun. Tama? Pag nakita sa balat natin, dun nagre-reflect yun eh. So, paano makakarating yung sabon sa atay? Tama ba? Tama ba? Ngatin mo yung sabon. Ha? Laklakin mo yung lotion para makarating sa atay. Perfect White. Ito naman po yung whitening supplement. Ito. Para dun sa mga, meron po itong tinatawag na, Kuya, saan ka punta? Products pa lang po. Ito naman, sabi nila, it will make you 10 years to 20 years younger. Okay, so that's why maraming nagtitake nito. Maganda siya dun sa mga 30 years old and above. Ito yung mga nasa 18 years old yan. Okay yan. Pero ito, kasi sino yung 20 years old dito? Taas ang kamay. Dami, no? Yan. Kuya, take mo to, kuya. 20 years younger, pabalik. Labas mo, pitus. Okay, so ito, napakaganda at ito po pinopromote namin lagi, Slim and Trim. Yan. Usong-uso ngayon yung maraming mga gym na naglalabasan ngayon, 'di ba? Lalo na may mga spa pa, yung mga spa na slimming spa. Guys, ito i-take nyo lang, Slim and Trim, okay? Ito po yung pinaka-ingredient niya is pagka ininom mo, inom ka lang ng 2 basong tubig, kusa siyang lumalaki sa tiyan mo. So, dagdagan mo pa ng tubig, lalaki ulit. Dagdagan mo ito, lalaki ulit. Lalaki. Biro lang, mabubusog ka, ha? Mabubusog ka. So, natural siya. Ibig sabihin, pag natural, guys, kasi ang mahirap doon sa iba, yung mga tinitake na pampapayat, tapos pumapayat nga, pero alam niyo yung itsura? Di ba yung doon mukha talagang bangkay, hindi siya healthy. Hindi healthy. Tapos alam niyo yung naubo lang, di ba pagka naubo lang,
Dahil nga medyo oily, di ba? Kusang yung pupo. So, hindi healthy yun, guys, ha? Kung gusto nyong healthy, ito, yung sa In Global, lahat po ng products namin, maganda at healthy sa katawan. Okay, palakpakan nyo yan. Okay, ito naman, Cholidus. Cholidus. Okay, itong Cholidus, guys, ito yung aming Omega Supreme Fatty Acids. Guys, ngayon, ramdam nyo naman siguro yung init sa labas. Tama? Ang dugo natin kasamang kumukulo yan. Kaya may tinatawag na heat stroke. So, ito po, isa sa nagpapaluwag ng daloy ng dugo natin. Paano yon? Yung mga nakabara, tinatanggal niya. Okay? So, malaki po ang naitutulong nitong Omega Supreme na to. Galing po yung kanyang oil sa isda. Okay? Anong klaseng isda? Dilis. Hindi po. Kakaibang isda. Okay? And then, ito po, yung basta yung mga, basta kakaiba siya. Toothpaste. Galing din po sa isda. Hindi po. Lansa nun, no? Toothpaste po, natural, lahat. Okay? Ang kagandahan po dito, pag ginamit nyo sa gabi, okay, basta walang sirang ngipin, ha? O ano, kahit hanggang kinabukasan, fresh pa rin yung inyong breath. Okay, try nyo. Try nyo. Pagka nag-toothbrush kayo sa gabi, kinabukasan, yung, tulog pa yung asawa mo, katabi mo. Pagka tulog pa rin, di maganda yung, mo, di ba? Pero pag nagising yung asawa mo at sinampal ka, wala. May diferensya yung bunganga mo, ha? Next. Okay, ito yung pinaka-uso ngayon. Bakit uso ngayon? Kasi guys, meron kaming yung Cardio Pulse na to, magkasama yan yung Vida and then yung Cardio Pulse. Ano yung Vida? Ito po yung healthy drink ng company at nakakatuwa po dito sa Vida na to, meron siyang clinical study. Okay? Ano yung clinical study niya? Nagpapaluwag ng ugat natin. Okay? Lalong-lalo na doon sa mas marami yung bara. Paano mo malalaman yon? Pag nagpa-check, yung alam mong medyo hirap kang huminga o hinihingal ka kagad, guys, pag nagpa-check ka sa doktor at may nakitang at sasabihin sa'yo parang may bara ka sa artery mo, ano yung isasuggest sa'yo? Magpa-angiogram. Okay, magkano po yun? Magkano po? 100,000, 200, depende sa mga doktor na maniningil, depende sa ospital, kung kilala man yan o hindi. Pero guys, alam nyo dito, makikita sa Cardio Pulse lang. Magkano yung sa Cardio Pulse natin? 1,000 pesos pag hindi ka member, 500 pagka 50% discount, 300 kapag ka member ka. Tama? Saan makikita? Meron lang po ilalagay sa daliri mo. Okay? Ano ilalagay sa daliri mo? Ngipin. Kakagatin ng nurse. Hindi po. Basta, eto pala yun. Ayan. Ilalagay sa, mo. And then, ang bilis lang. Mga 2 minutes to 3 minutes. Lalabas kung ikaw ay type 1. Pag type 1, excellent. Okay ka. Type 2, okay. Type 3, careful. Ayan. Type 4, warning. Ayan. Type 5, yan na yung, bad na yan, di ba? Type 6, eto na, ang Panginoon po ay kumakaway na sa'yo. Halika na. Halika na. Ayan. Noong type 7, bumibigay ka na. Ayan. Hinahata ka na niyan, ha? So, ito yung malapit-lapit ka na, ha? So, dito pa lang, malalaman na kung ano yung kalagayan mo. Guys, meron po kaming clinic sa baba. And it opens from 10 a.m. ata, kung di ako nagkakamali. 10 a.m. ba? 8, 10, okay. 10 a.m. to 8. Tama? 10 to 8 p.m. Guys, kesa magbayad kayo ng 100,000, 200,000, 300,000 para lang sa angiogram na yan, yun po ay check pa lang. Hindi pa po yun yung gamot. Ano yung gamot? Di ba yung may ipapasok sa katawan mo? Angioplasty. Yun naman yung ipapasok, it's either sa dito or sa singit, di ba?
para makarating dun sa kung ano man yung pabubukahin lang. Pero we don't know kung hanggang gaano katagal yun. Tama po ba? So, bakit hindi yung natural na lang yung gawin natin? Malaman natin kung anong type tayo, and then, meron pong lalabas dun sa likod kung ano yung iinumin nyo. Okay? Para dito. So, guys, yan po. Pwede nyong itry. Kung kayo ay mamamatay na o hindi pa, ha? try nyo yan. So, palakpakan nyo po itong ating produktong ito. Next. Wala na. Yun lang yun. Binilisan ko pa. Yun lang pala yun. So, guys, ako naman po hindi, banggitin ko lang po, no, para alam ng lahat. Mukha ba akong nagka-cancer? Mukha ba? Ako po yung nagka-cancer, magandang lalaki pa rin. Hindi, ako po ay cancer survivor, okay? 3 times, 6, 14, tsaka 18 years old, okay? That's why na-inclined ako sa supplements, kaya napunta ako sa ganitong negosyo because of doon, sa cancer nga na yon. But, right now, very healthy, kita nyo naman, di ba? At okay naman po ako. So, malaki po ang naitutulong. Lalong-lalo na, sabi nga prevention is better than cure. Sabi nila, pag medyo hirap kang mag-English at bubulol-bulol, yun daw po yung magagandang lalaki. That's why you know I am good. That's way. Okay? Okay. So, alam mo, meron na namang nagdala sa akin ng meron po bang foreigner, dahil napakarami natin bisitang foreigner ng, batiin ko pa pala, happy 8th anniversary Alliance in Motion Global. Grabe. Tayo lang ang gumagawa ng 3 days event. Sobra, no? First day is the training, second day is yung Araneta, and the third day is the Gala Night. Sobrang dami nating bisita galing sa iba't ibang bansa. That's why nagtatanong ako kung merong pang natitira dito mga foreigner. Wala naman. Okay naman. Kasi nung nakaraan, nagdatingan yung mga downlines ng network ko na galing sa ibang bansa. Apply. Ipapakilala kita doon sa downline natin. Ito, nasan siya? Yan po yung Amerika. Kausapin mo. Sabi mo. Apply, pakilala lang, ha? Sabi, pakilala lang. Sir, how are you? Dami na sinabi sa akin. Yes. Yeah. Mga 6'2" yung height. Careful, you know. I might be under you. Put. Hirap kausap. Ganun. Anyways, nakakatuwa po because minsan lang kaming nangarap na magkaroon ng downline, kumbaga, ng distributor sa ilalim po namin. But hindi po namin inakala na kusa siyang lalaki ng ganon. Like for example, palakpakan natin, Mr. Hinurason, nasa likod. Yan. The youngest multimillionaire ng M Global. Lamang lang po sa akin yan ng kalahating tabo lang po yung lamang sa akin sa ligo niyan. Okay. Isipin niyo po yung network niya, lalong-lalo na sa Nigeria. He stayed in Nigeria in how many months, bro? 3 months, okay? He stayed in Nigeria 3 months at nakapag-create ng libo-libong mapuputing Nigerians. Okay. At yung 6 yata sa dumating is downline mo na mga nakahit ng Global Ambassador at yung US trip. Ang galing. Palakpakan ulit natin yan. Galing, sobra. Yun ay hindi na Pinoy yung guys, ha? Hindi na Pinoy. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi po ako 5 years ago, I was invited in this business at ang background ko po, okay? Ang background ko po, ako po ay under graduation. Hindi ko po ipinagmamalaki yun, ha? Lalo na may mga magulang na nandito, di ba? Ako po ay isang failure, napakalaking failure ko yung hindi nakatapos ng pag-aaral. Bakit po? 5 kaming magkakapatid. Ang panganay is computer programmer. Ako po yung pangalawa. Yung pangatlo, computer management. Yung pang-apat, computer multimedia. Yung bunso, computer programmer. Nasaan po lahat sila? Nasaan? Computer. Tama ba? Lahat sila, puro computer yung pinag-aral. Nainggit po ako. So ako, pinasok ko na rin yung computer. Kaya ako po yung naging computer gamer po. Okay?
Taas ang kamay ng mga computer gamers. Yan, oh, ang dami kong kakampi dito, di ba? Mga adik. Kuya, ano nilalaro mo? Dota. Sa Level Up Gaming, meron ka nilalaro? Rohan. Ano yun? Yung nasa likod, ano nilalaro mo? Nagtaas ang kamay? Itlog, uy. Mamagayan. Guys, 4 na taon na naging addict ako sa gaming at sa gaming na yan, isa sa nakasira ng pag-aaral ko. Kaya iniwasan ko po. Iba na lang yung aking hinanap na paglalaruan. Naghanap po ako ng girlfriend. So yung girlfriend na hinanap ko po, siya po ay nagtatrabaho sa Philippine Airlines. Siyempre, di ba? Pipili ka rin lang ng girlfriend, yung libre lipad na. Tama ba? Alam nga naman yung dyan lang, di ba? Kawawa naman si John Mac, di ba? So, nung kami po 7 years na magjowa ba, okay, bigla niya po ako inayang magpakasal. Alam nyo, sa totoo lang, hanggang ngayon, di ko maubos maisip ba't ganun. So, pumayag na rin po ako. Blessing yun eh. So, nung kami po ay kinasal, bigla niya sinabi sa akin, 7 years na ako yung gumagastos sa date natin. Ultimo underwear mo, ako bumibili. So, dahil sa kasal na tayo, lahat ng gastos ng pamilyang to, ikaw na ang sasagot. So, wala akong trabaho. So, nagulat ako. Sabi ko, ba't ko ganyan? Pinahirapan mo ako. Sarap nga ng buhay mo, sabi sa akin ganun. So, sabi ko, ayoko magtrabaho. Gusto ko magnegosyo tayo. Mangutang ka sa bangko. Kasi, di ba, pag empleyado ka, legal kang mangutang sa bangko. Tama? Dahil may mga papeles ka eh. Kami nga walang papeles. Kami yung nangangailangan ng pera. Ayaw kami pautangin. So, siya nangutang. Nangutang siya at nagtayo kami ng maliit na parang karinderya, restaurant. Okay? Sino po yung mga taga-Taytay dito? Taas ang kamay. Yan. Alam niyo po yung budbod? Di ba? Masarap yun. Yung may topping sa yun po yung ginawa naming negosyo. Awa po ng Diyos, after 3 months, sarado po yung negosyo namin. Pero hindi kami sumuko. Hindi kami sumuko. Bakit hindi kami sumuko? Because, nag-try ulit kami. Ano yung tinry namin? Na sino nakarinig na ng Dan Eric's Ice Cream? Yan, di ba? Napakasarap na ice cream, mura pa. Nag-franchise kami sa Angono, sa Cainta, tsaka sa Makati. Nakakatuwa po. Yung ice cream na yan, small time ang tawag sa amin. Bakit small time? It's because kami yung hindi nakikita sa TV. Hindi kami nakikita sa billboards. Di ba? Wala kami endorser. So, etong mga big time, sila yung nakikita sa TV. Sila yung may endorser. Sila yung... Sige po, pasok lang po. Maluwag pa naman, di ba? Maluwag ba? So, bakit small time kami? Guys, ito lang yan. May big time, may small time. Parang ganito. Merong mga pure golds na ngayon na tinatawag na junior. Meron bang mga save more na sa lugar nyo? Tama? Dati, ang sikat doon, yung tindahan ni Aling Nena. Tama ba? Dati ang sikat doon, yung bilihan mo ng lugaw kay Mangguring. Tama ba? Tama ba? And right now, biglang tinayuan ng Save More. Biglang tinayuan ng Pure Gold. Kanino nabibili yung tao? Kay Save More, kay Pure Gold. Sila kasi yung big time. Ikaw yung small time. Tama? So kami, yung ice cream namin, ang tawag doon, small time. So, awa din dyan Diyos, after 2 months, sarado din po kami. Okay? Hindi pa tumagal nung katulad ng unang business. So, tuwan-tuwa yung misis ko. Bakit? Baon kami sa utang. 300,000. Guys, newlywed kami, bagong kasal. Ang problema agad namin, pera. Anytime pwede kami maghiwalay because of money. So, napakahirap para sa akin. Lalong-lalo na ako may kagagawan yan. Tama ba? Tama ba? So, gumawa akong paraan. Ang utang, mabayaran din ng ano? Utang din. Tama? Hanap kang paraan para mabayaran tong utang na to. No? So, hanap akong paraan. So, nung may nakita ko, isang doktor, hiningan ko ng tulong, lapit ako sa kanya. Paglapit ko sa kanya, sabi niya, mag-meet tayo sa Ortigas. Punta ako na Ortigas. Saan dito sa Ortigas?
sa AIC building. So, sabi ko, nakita ko to. AIC. Saan po dito? Third floor. So, akyat po ang third floor. Maraming tao dyan. Pasok ka. Ganito yung sitwasyon. Pagpasok ko, okay, nakita ko nga maraming tao. Sabi ko, grabe. Ang dami naman palang mangungutang dito. So, tuwan-tuwa ako. At least, hindi ako mag-isa, tama? So, pasok agad ako. Pagpasok ko, biglang may sumigaw. 1 milyon! Uy! Sabi ko, milyonan yung utangan dito. Sabi ko, diretso, pasok ako sa loob. Sumigaw pa ulit. Pumalakpak na ako, 2 milyon na eh. Baka hindi ako pa utangin. So, nung pagpasok ko sa loob, isa sa natanda ko sinabi ng speaker, ang sabi niya, hanggat bata ka, hanggat malakas ka, kapag may opportunity, sumubo ka. Hindi man para sa iyo, at least, sumusubo ka. Tama po ba yun? Tama yun eh. Kaya nga tayo nakarating dito, malalakas pa tayo pare-pareho. Tama? Kaya pa nating maglakat, mag-akyat baba sa hagdan na yan, para lang maka-attend dito. So, malakas pa tayo. So, kaya pa natin. So, tinandaan ko talaga yun. At nabubuo na yung mga pangarap ko. At alam ko na, mababayaran na yung utang. Punong-puno na ako ng pag-asa nun. Biglang sinabi, may puhunan. Nagdilimulo yung paningin ko. Sabi ko, sabi ko, baon nga ako sa utang. May puhunan pala. Sabi ko gano'n. So, inintindi ko pa rin. Sabi ko, opportunity to eh. Dapat hindi mo pinapakawalan. Naging open-minded ako nun. Kaso ang problema ko, yung puhunan nga eh. Saan ako kukuha ng puhunan? So, walang iba kundi kanino. Misis ulit. So, pag uwi ko sa bahay, hinanap ko kagad yung asawa ko. Yung misis ko po ay nasa kusina. Hindi ko siya pwedeng kausapin ng tungkol sa pera nang nasa kusina. Andun po yung lahat ng matatalas na bagay, ha? Hindi ko siya pwedeng kausapin doon. So, inilayo ko muna, Mami, halika rito. Usap tayo. Ano na naman na nakita mo? Sabi ganun sa akin. Pinaintindi ko. Sabi niya, sige, titignan ko yan. Nung nakita niya, sabi niya, sige, ganito. Okay yan. Tutulungan kita. After 1 year, sabi niya sa akin, kapag may nangyari sa'yo dyan, magre-resign ako sa trabaho ko. Pero after 1 year, kapag walang nangyari sa'yo dyan, lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Sabi ko, dati na naman nangyayari yun, ha? So, tuloy, tuwan-tuwa ako. Guys, sa totoo lang, siya, full-time pa rin dun sa work niya. Okay, na-inspire ako dun sa sinabi niya, na kapag may nangyari sa akin dito, magre-resign siya. Ibig sabihin, lagi na kaming magkakasama. Tama ba? So, talagang inataw ko. Alam niyo po, after 8 months in doing AIM Global, lahat po ito, bayad dahil sa AIM Global. Grabe. Ikaw ba naman yung talagang, di ba? Dati, nung ako'y nag-a-addict sa gaming, pag umuwi ako na alas 2, alas 3 sa madaling araw, pag uwi ko, di galit na galit yung misis ko, naintindihan ko siya. Wala ka nang trabaho, tas di ba ganon? So galit na galit sa akin. Kulang na. Alam niyo yung napapanood niyo yung Chinese movie, di ba? You kill my master. I'll teach you my kung fu. Ang dami sinasabi. So, parang ganun yung misis ko nun. Pero na nag-AIM Global na ako, uwi ako, alas 2, alas 3 pa rin, ganun pa rin. Nagulat ako, ba't ganun pa rin siya? Pag uwi ko, maaga pa. Marami ka pa ba re-recruit sa Ortigas? Ayaw na ako pa uwi. Buisit na yun. So, nung nabayaran to, tuwan-tuwa po ako dahil isang malaking tinik para sa amin. Siguro marami makaka-relate dito. Kayo ba naman yung araw-arawin ng bangko? Tama? Isipin mo yung araw-araw kang tinatawagan, araw-araw ka sinusulatan, hindi pa natapos doon, pinadalang ka pa ng gwardya. Tama yung mga marshal, yung susundan ka kung saan ka pupunta. So, stressful, walang katahimikan po yung buhay namin noon. So, talagang nung nawala lahat to, walang, alam nyo yun, yung walang maibabayad yung katahimikan ng buhay. Tama? Yung matahimik ka araw-araw. Wag naman po yung tahimik ka under the ground, ha? Hindi yun. So,
Kaso, ang pinangarap ko lang talaga is mabayaran. Sabi ko nga, kumita lang ako ng 20,000 monthly, okay na ako. Mabayaran lang to, and then the rest, okay na siya. Kaso nga lang, pagka inumpisahan mo pala, hindi titigil. Nagdire-diretso. So sabi ko, wow, ganito pala to. Talagang alam mo, literal na mapapraning ka. Kasi sanay ako sa 50 pesos araw-araw. Oh, yun po yung allowance ko sa kanya tuwing papasok siya sa trabaho. Yun yung allowance ko sa kanya 50 pesos. Pero yung kumikita ka na, alam mo, sasabihin ko ba? Hindi, isipin nyo, mag 10,000, nag 20, nag 30,000 a day na hindi mababa doon. So, yun yung tinatawag na abnormal na buhay. Tama? On my 10th month, doon ko nabili yung sasakyan ko po. Okay? Hindi ko po sinusulat para iyabang or something. Kasi sa totoo lang, yung iba yung nagiging reaksyon. Gusto ko lang malaman nyo na may pag-asa sa buhay. Dati akong gamer. Dati ako walang alam sa negosyong to. Dati kaming, as in walang alam talaga. Inalam lang namin kung paano yung sistema. Okay? Kaya nga, kahit hanggang ngayon, until now, hindi ako makapaniwala na meron ako nito. Okay? Actually, dalawa siya. Yung isa po, niregalo ko sa misis ko. Alam nga naman, ako lang meron, di ba? Okay, misis ko, meron din. Tapos, binenta ko. Galit na galit yung misis ko. Kasi sabi ko, papalitan ko yung mas malaki. Okay? Pero, guys, kahit sa amin pag-uwi ko, merong naniwala, merong hindi naniwala. Natural ba yon? Yes. Natural yun di ba? Isipin nyo, pag-uwi nyo, merong tataas ang kilay at meron naman magiging masaya. Hindi lahat ng tao mapiplease mo. Tama? So, kahit sa amin, yung pagdating ko, talagang yung kapitbahay na, meron niya lang yan. Alam mo, pigil na pigil siyang sabihin yon. Tapos, meron naman yung tuwan-tuwan, ay, grabe ka pare, ang galing mo talaga, ang galing ng negosyo mo. Sama mo naman ako, sama ka, sama ako bukas. Teka lang, matanong ko lang, ilang gramo ba binabenta mo araw-araw? Pusher pala. Ingat. So, guys, lahat ng ito may pinanggalingan. Saan nanggaling to? Lahat po ito nanggaling dito. Okay, kung saan nagdilim yung paningin ko. Ayan, so 7,980. Malaki maliit? Malaki po ito, lalo na sa buhay natin bilang Pinoy. Napakababa po ng ating sinesweldo buwan-buwan. Tama? Ang minimum wage natin dito sa Manila, magkano? Magkano po? 400? 460, 462, 465. 465 na tayong pinakamataas. Tama? 46. Basta 46 plus. Okay, yan. Lahat. So, yan po yung tinatanggap natin araw-araw. Ilang oras? 8 hours. Mahirap yun. Pag binuo mo yun sa isang buwan, napakababa nun. Tama? Tapos tatanggalan ka ng halos 8,000. Awa yan. Tama ba? Awa yan. Bakit? Ito na lang nga yung sinasahod ko. Tapos babawasan mo pa ako ng ganyan. Sa sinasabi mong negosyo, napakahirap, hirap-hirap mabuhay. Unang-una, dugot pawis yung nilalabas ko sa sarili ko para kitain lang tong pera to. Meron bang ganon? Yes. Tapos magpapakain ka pa, magbabayad ka pa ng tuition. Bibili ka pa ng damit, bibili ka pa ng cellphone, bibili ka pa ng load. Ang dami. Tama? Pang-internet, Facebook. Pero guys, tayo yung tinawag na retail country. Kasi mababa lang yung value ng pera natin, mahalaga sa atin. Pero napakababa. Tama ba? Kaya nga yung mga shampoo na nakabote before, ano na ngayon? Sachet na. Dati yung mga lotion nakabote, ano na ngayon? Sachet, dati po yung Safeguard, hindi ko mahawakan yan sa sobrang laki. Tama? Hindi ko mahawakan yan sobrang laki. Ano na ngayon? Nanliliit na. Tama ba? Isang malaking tao lang ang magkuskus. Nung sabon na napakaliit na yon, di ba? May kuskus sa pitong pumasok pa sa loob yun Sa sobrang liit na lang Tama ba? Dahil tayo ay nagtitipid. Kahit po yung toothpaste po, sipin nyo yan, nasa tube, social ka, bumili kang nasa tube. Bakit? Kasi hindi magkakasya sa family mo yung sachet. Tama?
So, nung binili mo yung nasa tube, pag paubos na yan, umamin kayong lahat. Pag paubos na yan, di ba nilalapag mo sa lababo yan? Tama? Nilalapag mo sa lababo at kukunin mo yung toothbrush mo tsaka mo kakaskasin. Tama ba? Kakaskasin mo yan hanggang lumabas lahat yan. Right? Hindi ka pa matatapos dun. Ni-rape mo na ng ganun, iikutin mo pa yan. Tama ba? Iikutin mo yan at hindi ka pa natapos dun. Pipigay mo pa yan ng 2 daliri. Bakit? Isang daliri hindi kaya. Tama? Kailangan 2 daliring nanginginig ka pa talagang ganyan. Diyos, yung unti-unting lumalabas ng gigil ka. Yung talagang, bilis ang naalis pa ako, malalate na ako, di ba? Yung talagang gigil na gigil. Pagka nangawit ka, babitawan mo lang, babalik. Bulisit na yan. Na-rape mo na. Eh, hindi ka pa natapos doon. Punta ng kusina. Loko ka, akala mo, hindi kita kaya. Puputulin mo ngayon yung ulo nun. Tama? Putulin mo yung ulo. Papasok mo yung toothbrush mo. Toothbrush ka nga. Ito masakit. Nilapag mo. Anak, bumili ka ba ng toothpaste? Nay, pwede pa yan. Pwede pa ba to? Hindi yung toothbrush din ng nanay mo, papasok sa loob. Sa buong pamilya na yun, mag-apon. Bakit? Kasi nagtitipid tayo. Tama ba? That's the reality ng buhay natin na yung value ng ating kinikita, tinitipid natin. Yun nga lang, guys, sa 7,980, hindi natin pinag-uusapan yung gastos. Ang pinag-uusapan natin, anong negosyo ang itatayo mo sa 7,980. Tama? Kung sasabihin niyo sa akin, sari-sari store. Sari-sari pa lang yan, wala pa yung store. Sabit mo lahat ng paninda mo. Pili na. So guys, diyan po makikita kung ano yung value ng ibabalik sa inyo. Kasi mahalaga lagi sa tao, ano bang kapalit niyan? Laging ganun yung tanong di ba? Anong kapalit ng pera ko dahil mahalaga sa akin yung pera ko? Kaya nga guys, tignan nyo. Kung ibenta ko sa inyo yung BM ko ng 50,000, bibili nyo hindi? O ngayon, may pira na kayo. Kanina wala kayong pira. Diba? Ibig sabihin lang, yung value nga ng pera natin ano yung magiging kapalit? Guys, unang-una, bibigyan kayo ng products. Anong products? Meron po kaming tinatawag na package A, B, and C. Nagre-range yan siguro mga 6,800 hanggang 7,100. Products pa lang po yun. Okay? And then may tinatawag kami security. Hindi po yung guard na nandyan sa pinto, Baka biglaan yung damputin. Hoy, bayad na ako. Halika na. Yung batuta mo. Sino po yung mag-asawang naimbitahan po dito? Taas ang kamay. Mag-asawa po. Sige po. Ayun. Nasaan po yung misis niyo, kuya? Siya. First time niyo po ngayon. Naka-attend. Okay? Parang si mami alanganin. Okay. Mami, okay lang po ba na... Mami, okay lang na si daddy yung tatanungin ko? Okay lang po. Sige. Daddy, ilang taon na po kayong kasal? Si mami. 21 years. Wow, tagal na rin. Malapit ang Anong tawag doon? Silver, no? Galing. Sa kanya po. Sa kanya. Biro lang, kuya. Ilan po yung anak? Sa kanya rin po. Biro lang. Kung sakasakali, kuya, na magustuhan mo, kung sakasakali lang po, sino po magpapamember? Si mami o ikaw po? Palakpakan po natin si kuya. Very good. Baka talaga. Iba, pag mga lalaki talaga, yan yung mga macho. Mami, makinig ka ha? Makinig ka. Kasi may tinatawag na security. Okay? Meron po itong 200,000, mami. Tandaan nyo, kayo po yung member ha? Okay, yung member. 200,000 po, ha? Ang tawag po dito, personal accident insurance. Mami, ano man, ang mangyari sa inyo, ha? May 200,000 si kuya, ha? Ngayon, ang tanong ko, mami,
Sino po magpapamember? Ikaw o si Kuya? Si Kuya na. Hindi, sabi ni Kuya, kami na. Hindi, mas okay. Ako po, nung first time na narinig ko to, ang ginawa ko, minember ko rin yung misis ko. O, para-pareho kami. Ang tawag doon, quits. Yan. Pero, we're not talking about accident by death lang. Okay? Halimbawa, aputol daliri. May katumba sa pera yan. Aputol kamay. May katumba sa pera yan. Aputol paa. May katumba sa pera yan. Aputol ulo. May katumba sa pera yan. Lahat po yan. Sabi ni Mami, ulo? Parang may plano sa asawa, eh, no? Magkapera lang. Hindi ko rin lang napapakinabangan yan. Putulin ko na lang, ha? Wisit na yan. Anyways, uy. And then, merong 50,000, unprovoked murder, tsaka assault. Para sa naman to? Guys, dito, halimbawa, malaki po ang organization ko sa Lipa. Ngayon, may isa doon, member, okay? Meron siyang inawat na nag-aaway. Alam niyo naman sa Lipa, di ba, sa Batangas, uso yung, sino yung mga taga Batangas dito? Nasaan kamay? Ayan. Di ba yung sa inyo, yung di ba yan? Yung 29 ba? Di ba? May nag-aaway yung, o ikay lumapit sa akin, ikay gigripuhan ko, sige, ganun mag-aaway. Yung member, umawat yung tama na, ganun. O siya yung nasaksak, siya yung nataga, o dahil nagpakabayani siya, may 50,000 siya. O, try nyo. So, meron pa 10,000 para sa niyan, yung medical reimbursement. Pero naman, halimbawa, pagka-member, lumutang, yayaman na ako, hindi niya napansin, nandun na siya sa EDSA, yayaman na ako, nahagip ngayon ng bus, yung bus, biyaheng Batangas, dinampot sa Batangas na, buhay pa rin. Guys, magkano man ang gastusin ninyo, okay, magkano man ang gastusin ninyo, up to 10,000 pesos, ibabalik sa inyo. Okay, halimbawa, 12 milyong ginastos ninyo, magkano ibabalik sa inyo? 10,000. Maliwanag po yan, ha? Pero, 1 year accumulation yan. Ibig sabihin, kapag halimbawa, accidentally nakagat ka ng aso, okay? This month, nakagat ka ng aso. Anong month ba ngayon? May. Okay? Gumastos ka ng 2,000. Meron ka pa magkano? 8,000. So, next month. Anong month next month? June. Hanapin mo yung aso. Nasa yung aso mo? Meron pa ako 8,000 eh. Hanggang sa mga kumpleto mo. Eh, di bawi ka na. Ngayon, pag narabis ka, napraning, paktay, may BA ka. Ano yung BA? Burial Assistance. So, may pangkape na, di ba? Pero ito, napagkakatuwa natin, but we'll never know what will happen every day. Tama? It's a protection for your family. Hindi sa'yo, sa family mo. Maliwanag po ba? Bakit? Ang napakahirap sa Pinoy, lalong-lalo na yung sinasabi natin tayo bilang mahirap laang, pag namatay, baon pa sa utang, di ba? So yung, sabi nga nung may-ari ng puneraryang kaibigan namin, alam ko, pare, kapag kayong yung namatayan, mayaman o mahirap. Sabi ko, paano mo nalalaman yun? Yung mayayaman, magugulat ka na lang, namimili na ng ataol yan. Magkano to? Amura naman yan. Ayan na lang yung may bibigay sa huling untungan. Papamanahan ako niyan eh. Okay, so yung ganun yung mayayaman. Yung mahirap daw, 2 blocks away pa lang, alam na naparating. Sabi ko, parang manalaman. Pagtay na may utang pa! So, ganun daw mahirap. Maingay pa, no? So, kung meron ito, so, di ba? Papasalamat pa yun. Buti na lang may iniwan ka.
Tama ba? So, yun nga, guys, yan, napagkakatawa. But we'll never know what will happen every day. Para sa pamilya nyo yan. Next, ito yung isa sa pinakamagandang ginawa ng kumpanya, yung services nila. Kaya kami tumatagal na kumpanya because pinag-iisipan, nag-i-innovate ang company. Paano? Unang-una, dun sa free training. Guys, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Ang 7,918 binili yung package o bibilin yung package, ang average ito 24,000 pesos a day. Nakita. Pero hindi mo kikitain to kung hindi mo alam kung ano yung pinasok mo. Maliwanag po ba? Yes. Most of the people na tumigil o nag-quit sa negosyong ito, lack of knowledge, maling taong sinamahan, at maling kumpanyang pinuntahan. Kung alam mong tama na yung taong sinamahan mo, kung alam mo yung tama na yung kumpanyang pinasukan mo, dapat alam mo yung gagawin mo. Maliwanag po ba? Because guys, hindi po kayo kikita ng malaki kung alam nyong puro recruit lang. Because may science about this business. Okay? Kasi pag ikaw nag-sponsor, bakit ka ba tinawag na sponsor? Di ba sa labas ang tawag dyan, ninong-ninang? Ikaw yung guide. Guide ka. Ha? Guide. Guide, ha? Hindi yung pag pumasok na yung bahala ka dyan, recruitin mo. Hindi ganun, ha? I-guide mo, turuan mo, di ba? Paalam mo sa kanya kung ano yung dapat gawin. Okay? Hindi yung sabihin, oh, mag-Facebook ka, chat mo, recruitin mo na. Ganun. Hindi ganun, ha? Sunod, bibigyan kayo ng sarili nyong webpage. Ano yung webpage? Guys, dito nyo makikita yung sino yung bumili, ano yung bumili, anong oras binili, magkano yung kinita ninyo. Pag nakita nyo kung magkano yung kinita ninyo, pwedeng pumasok yan, o i-encash nyo, papasok po yan sa ATM. Ang ATM po namin is BDO. BDO. We find ways. Pwede, bagay, di ba? Okay. Guys, ito yung nakakatuwa. Ang M Global, hindi nagbibigay ng weekly commission. Hindi rin kami nagbibigay ng monthly na commission. Ang M Global po, nagbibigay ng commission araw-araw po. Araw-araw. Isa sa pinaka na-intriga ako, kaya natanong ko si Doc Ed, yung presidente ng kumpanya. Sabi ko, Doc, nakakatuwa naman, araw-araw yung komisyon namin, wala tayong katulad na iba. Sabi niya, John, dati rin kaming naulanan, naarawan, nahirapan, sumabit sa jeep, nangutang. Bakit namin patatagalin yung pera nyo sa amin? Pera nyo na yan. Dapat nagagamit nyo na yan araw-araw. Ang galing, ano? Grabe. Kuya, saan kayo punta? CR. Sabay. CR? Pati ikaw, ate? CR din? Pagpag. Punas, pagpag. Isa pagpag, isa punas. Sabay. Hindi, alam niyo sa totoo lang, ito lang ha. Kapag sa babae, sa mga babae po, yan, mga babae yan, natural po yung kapag ka nagkayayaan, yung, sister, ihi tayo. Di ba? Natural yun eh. Kasi hindi ko alam kung bakit kailangan laging may kasama ng babae. Tama? Pero pagka nagkasikuhan na, sister, ihi tayo, oh, madalas daw yung bag, di ba? Kung ano yung gamit na dala, may tagahawak. Pero ako, duda ako doon. Hindi ko alam kung talaga. O ako naman. O ikaw naman. Hindi, baka naghuhugasan lang yung dalawa, di ba? Pero, ang mahirap, kapag parang yung lalaki yung nagkayayaan, tama ba? Di ba? Yung, halimbawa, kayo kuya, kayong dalawa. Tol. Iinom, oh. Iitaw, oh.
Ano, tagapagpag mo? Ayun yung mahirap eh, no? Pero pag babae, natural lang eh. Babalik pa kaya yun? Anyways, alam niyo nakakatuwa dito, dun sa araw-araw na, yun yung iniisip ng may-ari kung ano yung dapat ibigay sa distributor at kung ano yung makakapagpasaya sa distributor. Tama ba? Hindi katulad ng ibang kumpanya, yung, ay wag, baka, yung nandyan sa, ay wag, yung katabi ng, wag, baka video. Ayun nga pala, nakalimutan ko. Naka-Justin TV po tayo ngayon at pinapanood tayo sa iba't ibang bansa. Palakpakan nyo naman yun. Okay? So, yung mga nagpapabate, sorry, nakalimutan ko. Distributors from Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, Nigeria, Spain, ano pa ba yun? Yuki ba? Uki. Tsaka yung Italy. Ayan, palakpakan niyo po sila. Manood sila. Okay? Next. Meron pong free medical check-up. Ano po yung free medical check-up? Guys, kasi, ang pinopromote natin is about health. So, dito, meron tayong check-up para sa atin. For free yun. Siguro nagre-range yung mga 2,000 to 3,000 pesos. Kaso, hindi mo na ito babayaran. Kasama na sa 7,980 yun. Okay, maliwanag po ba? Kasi guys, mahirap. Ikaw mismo, nag-aalok ng product. We're talking about health eh. Kalusugan ng katawan. Tapos iaalok mo, ate. Alam mo, napakaganda nitong product. Napakaganda po sa hika nito. Bibili ka hindi? Hindi, no? Mamatay-matay na nga yung nag-aalok. Bibili ka pa. So, ibig sabihin, hindi naman po bawal na sumali yung may sakit. Importante lang na alam natin yung kalagayan ng katawan natin. Maliwanag ba? Isipin mo yun. Nag-alok ang lakas na hika. Diba? Pero ang pinaka-paborito ko, ito, yung free medical, yung transferable scholarship. Bigyan ko na lang kayo na example. Yung kapatid ko po, napagtapos ko sa informatics. Okay? Ang informatics po, nagbibigay sila ng 50% scholarship. Okay? Ang tuition ng kapatid ko po is 28,000. Magkano po natipid ko? 14,000. Isipin niyo po yun. Nakatipid kagad ako ng 14,000. TRISEM siya. Yung 4 years, pinaiksi ng 2 years eh. So, TRISEM. So, times 3 pala to. Mat yan. Ilan to? Ha? Tinatry ko lang kung alam nyo. Alam ko naman, tagal ko na dito. So, first year, unang taon po ito, 42,000. Guys, 42,000, unang taon, 2 years siya. So, times 2 yan. Matuli yan. Guys, 84,000 pesos versus 7,980. Tama ba? Napakaliwanag, napakalayo. Okay, ito na yung natipid mo. Ito pong natipid mo, pwedeng ito na yung pinangbaon. Tama? Pinangbaon, projects, thesis, overnight, cutting classes, lahat nandyan na. Importante nakatipid ka. Tama? Importante nakatipid ka at nagamit mo ng tama. Ang nakakatuwa pa dito, transferable siya. Ano yung ibig sabihin transferable? Kung hindi mo gagamitin, pwede mo ipagamit sa anak, pamangkin, apo, di ba? Kapitbahay, kaaway. Pwede sa kaaway, punta mo yung kaaway mo, dala mo yung certificate. Hoy, kaaway! Ba't nandito ka, kaaway kita? Hindi, dala ko yung scholarship ng M Global, mag-aral ka, wala kang manners. Ayan. So, pwede sa kaaway. At, ito po ay walang expiration. Hindi po siya mag-expire. Meaning, kapag ikaw sumali, after 50 years, 100 years bago mo gamitin, okay lang. Kahit po, ito kahit po yung bata po,
gagawin pa lang mamayang gabi, scholar na siya. Ha? Tama ba? So, ito po lahat, tatanggapin mo for just 7,980. Palakpakan niyo po yung kumpanya. Okay? So, in 10 minutes, ang tanong lagi, paano ba kayo kumita? Ano ba yung nangyari sa inyo? Bakit milyon-milyon pumapasok sa inyo? So, in 10 minutes, ipapaliwanag ko po sa inyo, ha? Alam nyo kung ba? Kasi dalang-dala na po ako. Sa Lipa, Batangas, nag-present ba kami sa Chuking ba? Sa Chuking. Ang guest ko po, 30. Nagbura lang ako. Bura lang. Pagharap ko, 20 na lang. Sama ng loob ko. Sabi ko, at least may 20 pa. So, nagbura ulit ako. Pero ingat na ako, lilingon-lingon ako. Alam niyo, titingin-tingin na akong ganon. Bawat tingin ko pala may gumagapang. Parang ko, pagharap ko yung tuluyan, 10 na lang. Kaya ang ginawa ko, yung sunod na bura ko, hindi na ako, ganyan na lang ako. Alam niyo, talisod lang. Ganun lang ba? Pagharap ko, 3 na lang, ganyan-ganyan yung itsura, oh. Pero at least may natirang 3. Sabi nung nandito, sabi ko, buti hindi kayong malis yung pagkain. Sa atin, unang kakain na iba. Sa atin na take out na lang natin yan. Sabi nung nandito, sir, ano yun? Kaming dalawa po yung crew. Crew kayo. Yes, sir, yung siya po. Siya, guard po siya. Guard siya! Sir, wala na naman tao. Sara na natin to. Mga hayop na yun. Pero bumawi. Ako, ayoko magpatalo sa ganun. Bumalik ako. Yung una, sa Chuking. So, pagbalik, doon na kami sa Jollibee ba? Sa Jollibee, doon daw sa may masayang bubuyog. Kalahin mo sa nakita masayang bubuyog, di ba? So, doon, sinama ko na si Sir Arnel, Limpin. Kumbaga, may backup na ako. Ang daming nabaliw. Talagang tuwan-tuwa sila, grabe. Isang matanda. Talagang matanda. Kaganda ng business, sir eh. Gagaling ko rin. Hahatawin ko rin. Sabi ko, tayo, maganda po ba? Kaganda to, kaganda. Bigla nakita may kumare, kasi ito yung Jollibee. Nasa tapat is parang drugstore. So sa alimbayan na yung mga sasakyan. Yung kumare nakita sa kabilang kalye, ay, Mare! Sabi, tayo lapitan nyo na lang. Ay, hindi ka. Ganun rin kami mag-usap din eh. Sabi gano'n, kausapin nyo tayo. Sabi kong gano'n, nausap. Mare, ano gayon? Sabi nung kumare, may negosyo. Ano gang negosyo mo? Ikay pumarina, hindi naga. Sabi gano'n ng babae, ano gang negosyo mo? Ikay basta'y pumailalim sa akin, magparami tayo. Sabi ay, wag niyong gagawin. Baka may pagbabanyos. Parami tayo. Wag ano. Pero alam niyo ba, may isang kwento sa Batangas. Yung tren sa Batangas na iba tunog. Kasi sa atin, ang tunog ng tren dito sa Manila, chug, 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 di ba? Pag tumawid daw ng Batangas, iba na tunog. Ang tunog na chug, 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 nakakaaliw, no? Oy, damay! Narinig na kayo. Ulang-ulang kitaan, retail. Ano yung retail? Sa Tagalog, sa mga first-timer na nandito, ano yung retail? Kayo po ay magbebenta. Sabi nung first-timer, sabi ko na nga ba, benta-benta to eh. Hindi po, guys, kasi sa totoo lang, mindset na naman. Pag nakarinig ng ganitong negosyo, ang akala, magbebenta. Hindi po. Guys, 6 years ko, o 5 years mahigit, sa Global, hindi po ako nagbenta. Natuto po kaming mag-share. Iba po yung nagpupush ka, nagbenta. Iba po yung nagsishare ka lang. Kasi yung iba, hard selling ang ginagawa. Ano yung hard selling? Pinagmamakaawa ba? Yung halos, alam mo, bilhin mo na ito. Ito, tatlong araw na kami hindi kumakain. Tapos, saan kami magkakapanood to? Nanay ko, buntis pa to. Ate, 76 years old, buntis to. Tapos kakatok pa sa bintana doon. Ate,
Kaya alam mo yun, yung paano naging social yung negosyo mo kung gano'n yung sistema mo, di ba? Guys, paano ba mag-share? Create curiosity, yung maging curious. Kung alam mo, kaya nga may training para alam mo kung ano yung sasabihin mo, alam mo kung ano yung share mo. Halimbawa, mga kababaihan, ano yung mga kababaihan? Mahilig sa tsikahan. Tama ba? Tsikahan ng tsikahan. Yung mga muscles, everything, di ba? So, yan, pag kayo nagkukwentuhan, halimbawa mga 6, 5 kayong nagkukwentuhan, bigla mong ilabas yung white light. Yung spray sa ilalim ng dila, labas mo yun. Huwag mo i-spray nyo na, nakaganyan ka lang. Nakaganyan ka lang. Di ba? Ano itsura nung kaharap mong mga katsigahan mo? Di ba? Tama? Hinihintay ko ano yung gagawin mo. Di ba? Tsaka pagka nakatingin na sila sa'yo, nakangangan na, tsaka may ganon. Pag-uusapan hindi. Sungal-ngal mo ba naman sa mukha mo? Guys, importante, alam mo kung paano siya ikwento. Parang ako po, every time na may kasabay akong kumain na hindi pa member ng AIM, talaga, di ba maingay yung blister natin? Talaga, ganun talaga yan. Pag nagtanong, bumubula na yung bibig ko. It's because alam mo kung paano ikwento. Tama? Ngayon, di ba, uso yung superheroes. Tama ba? Daming lumalabas sa superheroes ngayon, like Godzilla, Mozilla. Mozilla, no? Sino yung nag-post ng Godzilla pero si si Barney? Di ba? Bakla daw yun, si Barney. Anyways, di ba uso ngayon yung mga superheroes na yan? Ito, yung product natin, lagyan nyo ng lagyan nyo ng tali. Pintas mo. Lakad ka pa ganito. Mapapansin, hindi? Mapapansin. Para ano yan? Ito. Yan. Yung nasa dibdib ko. Ito nga, ito. Mukha kang tanga. Ano yung gagawin? Anyways, yung C24/7 na yan, mabibili nyo siya ng 900 dito sa office. Okay? And then, mabibenta nyo siya ng 1, 2. Magkano ang kita ninyo? 300. Guys, 460 ang atin pong minimum wage. Tama ba? Hindi ka tatagal ng 30 minutes kung alam mo siyang ikwento. At kita mo, 300 kagad. Paano kung nakadalawang box ka? That's 600 sa isang araw. Mas malaki pa dun sa minimum wage mo na 30 minutes ka lang nag-explain. Maliwanag ba? Oras. Importante bang oras? Napaka-importante. Next, meron tinatawag na direct referral bonus. Kikita ka na ng 500. Uy, palaki na. Okay? Ngayon, kukuha po ako ng mga first-timer. Para naman kasali kayo, di ba? Hindi yung ako lang yung mukhang tanga dito. Tama? May mga first-timer ba dito? Taas na lang lahat kamay ng mga first. Ayun, gusto ko si ate kasi si ate nagtaas kagad ng kamay. Sabi ni ate. Ate, anong name mo? Mabet. Hindi Mabu. Okay? Mabet. Okay. Si Mabet, halimbawa, nagustuhan. Bumili si Mabet ng package. Okay? Pagbili niya ng package, pinag-aralan niya kung ano yung gagawin. Ang sabi niya, may left sales pala tsaka right sales. Okay? So, nag-invite siya. Nung nag-invite siya, dito po, sinong first timer po dito? Pagkakagano. First timer kaya? Mag-jowa? Mag-asawa na, mag-boyfriend pa lang? Mag-jowa, jowa pa lang. Laki muscles ni kuya. Ilang months na nga ya? 4 years? Yan yung ate, yung gumagano na yung... Pag 4 years, pero pag nalampasan nyo, okay na yon. Pero madalas hindi tumatagal pag 4 years. Pero lang. Ano name mo kuya? Mark. Si Kuya Mark. Halimbawa, maano ka? Mabet? Okay.
Na-invite. Maano. Na-invite mo si Mark. Nung na-invite mo si Mark, nagustuhan ni Mark, bumili siya ng package. Pagbili ng package, ang sabi ni company, pag nag-invite ka, bumili ng package, babayaran ka ng magkano, Mark? Ay, mabet. Magkano? 500. So, kumita ka mabet ng 500. Tuwan-tuwa ka. Nag-invite ka ulit. Dito pa, sinong first timer? Ano name mo? Kuya, ate, kuya. Ha? Marvic. Marvi. Puro M. No? Ang galing, ano? Multi-millionaires. Okay. So, maano ka rin? Marvic. Marvi. Okay. Na-invite mo, mabet. Tama ba? Mabet si Marv. Whew! So, siya bumili ng package. Ang sabi ni company ulit, babayaran kita ng magkano? 500. Magkano na mabet ang iyong kinita? 1,000. Kumita ka na ng 1,000. Tuwan-tuwa ka. Ibig sabihin pala, kapag kayo po ay miyembro at nag-invite kayo at nagustuhan at bumili ng package, babayaran kayo ng 500. Lahat po ng mga first-timer na nandito sa kwartong ito, taas ang kamay. Sige po, 500 na pinag-uusapan natin. Yan. Okay. Ang tanong ko, katabi nyo ba yung mga nag-invite sa inyo? Katabi nyo? Katabi nyo? Ito ang hiling ko sa inyo. Tignan nyo sila sa mata. Sa mata nyo sila tignan. Sa mata. Tignan nyo kung makakatingin sa inyong mga mata yan. Tignan nyo lang. At sabihin nyo sa kanila ganito. Sabihin nyo ganito. 500 pala, ha? 500 pala. Kaya mo pala ako dinala dito dahil sa 500. Sana nangutang ka na lang ng 500. 8,000 yan, hayop ka! Once we talk about business, there's always been money involved. Tama ba? Mahirap naman po yung sinasabi nilang laway ang puhunan, di ba? Laway din yung kapihat. Di ba? So, mahirap po yung ganon. Anyways, tuloy natin. Ang kasunod po niyan, may match sales bonus. Ano yung match sales bonus? Kikita ka na ng 1.5. Okay, paano yung 1.5? Halimbawa, ay, ito pala po may katumbas na points. Ano yung points? Ang 7,980, katumbas po nito is 1,200 points. Bakit may points? Kasi guys, hindi kami nakabase sa tao. Nakabase kami sa puntos, sa points. Paano nangyayari yan? Yung binili ni Mark, 1,200 points yan. Yung binili ni Marvy, 1,200 points yan. Yan po yung hinahanap ni computer. Si computer, kino-compute niya yan. Yan po yung kanyang pinagmamatch. Kaya siya tinawag na computer, siya yung taga-compute. Ako lang po nakaisip muna. Okay. So, pag kinompute niya yan, pag pinag-match niya po yung 1,200 points, 1,200 points, yan po yung nagiging 1,500. So, ibig sabihin, yan po yung kanyang pinagmamatch. Madadagdag na naman sa kita ni Mabet. Magkano na lahat kinita mo, Mabet? 2,500. Tuwang-tuwa ngayon si Mabet. May 2,500 na ako. Nang gigigil si Mabet. Takbo ng parlor. Magpapakulot. Inawat ngayon ni Mark tsaka ni Marby. Sandali, bago ka magpakulot, turo mo muna sa amin paano ka kumita ng 2.5. Di tinuruan. Nung tinuruan, takbo na ng parlor. Sabi ni Mark, mag-i-invite lang pala ako ng 2 kaibigan ko. Sabi naman ni Marby, mag-i-invite lang pala ako ng 2 kamag-anak ko. So, itong 2 to, kumita rin ba sila ng tig 2.5? Yes, because ginaya lang nila si Mabet. Ginaya lang nila si si Mabet. Ginaya lang nila si Mabet. So, nung ginaya nila, kumita rin sila ng tig 2.5. Ito ngayon ang mahiwaga. Si Mabet, wala sa senaryo. Nasaan siya?
nasa parlor. Ngayon, nung paglabas niya ng parlor, nakita niya, may minatch na naman, under niya, 1.5. Match na naman, 1.5. Siya po ba nag-invite dito sa 4? Hindi. Ang nag-invite dito si Mark tsaka si Marby. Pero, kumita si Mabet. Tama ba? Magkano nadagdag kay Mabet? 3,000. Tuwan-tuwa si Mabet. Sabi niya, aba, kaka-2.5 ko lang. May 3,000 na naman ako. Dali-daling nagtatakbo na naman. Punta ng parlor na naman. Yung pinakulot, pina-straight. Baliw si Mabet. So, meaning guys, kapag hindi mo mapigilan, magtutuloy-tuloy talaga at tuloy-tuloy yan. Puro 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Kahit takatutulog ka na, 1.5 pa rin. Pag gising mo, 1.5 pa rin. Alam mo yun? Walang katapusang 1.5 na yan. Patay ka na, 1.5 pa rin. Ay, may totoo po yun. Natatawa kayo. Isa sa pangarap ng aking mga magulang sa akin is maging doktor ako. Okay? At gusto na rin nila maging accountant, lawyer, iba't ibang klase ng kurso na talaga namang suntok sa buwan, no? Pero sabi ko, ang pinakagusto ko talaga maging artista. No? Anyways, tapos, ngayon po na kumikita na ako sa iyo, na-imagine ko lang at naisip ko lang, sabi ko, kung ako pala ay doktor, at ako ay namatay. I have nothing against doctors or engineers or kung ano mang ano. Wala po. Naisip ko lang po. Because based on reality. Sa realidad po tayo. Kung ako po ay sabi ko, pag ako pala namatay bilang ako ay doktor na pinapasweldo ng clinics or ng ospital, hindi pala tuloy-tuloy na susweldohan yung pamilya ko. Tama? Dahil ako ay patay na. Ganun din kapag ako'y nag-abroad bilang engineer, sabihin mo na, at kapag ikay tinamaan ng malalaking bakal doon at ikay nabaon doon sa buhangin, ngayon at ikay namatay, hindi pala tuloy-tuloy nasasweldohan yung pamilya mong nasa Pilipinas. Tama ba? Yes. Dahil wala ka na sa mundo. Pero, sa aking kinikita po sa M Global ngayon, at hindi ko nababanggitin kung magkano, okay? Ako pag nawala, kahit ngayong araw, wag naman po, ha? Ito po yung napag-uusapan laang. Okay? Ako yung mawala ngayong araw na to, okay? Sa mundong ibabaw. Alam niyo po ba yung lahat ng kinikita ko sa AIM, ibibigay sa beneficiary ko. Pag nawala yung beneficiary ko, ibibigay pa sa sunod na beneficiary. Hanggang sa apuhan yan, ibibigay. Walang pigil. So, yun pala yung totoong inihanda mo ng tama yung pamilya mo. Na kahit hindi nila alam kung ano yung ginagawa mo, tuloy-tuloy ibibigay sa kanila yon. Na? Ang asawa ko po hindi nag-i-invite at hindi po nagre-recruit. Siya lang po may hawak ng pera. At yung mga magiging anak namin ay hindi naman po alam kung ano yung networking at kung sino pa sa under our organization. Hindi alam yung magiging trabaho nila. Pero, tuloy-tuloy, tinatanggap nila. Kaya kung ako sabihin na natin pinakamalupit na doktor sa buong mundo, tapos may anak ako, at ako'y nawala sa mundo, naililipat ba yun sa anak? Hindi. Tama po ba? Baka merong mga magulang dito na ipinipilit nila sa anak nila kung ano yung sino sila ganun din sa anak, hindi nyo po may sasalin yun. Okay, hindi po may sasalin. May kanya-kanya po tayong karunungan o hilig. Tama po ba? At kahiligan nyo po yung magpapabago ng takbo ng buhay ninyo. Okay? Nice. Napag-usapan natin points. Okay? Halimbawa, ito po si Mabet. Okay, si Mabet may na-invite. Magaling, matipuno, magaling sa sales, heartthrob, artistahin. Ang pangalan, John Mac. Okay? So, si John Mac, lumaki yung network ngayon. Dumami. Okay? Gandang lalaki. So, lumaki. Ngayon, yung dito, sa grupo nila Mark, mahilig sila magbenta, gumamit ng produkto. Sabi ko sa inyo, bawat produkto may katumbas na ano?
points. So, dun sa points na yon, may ipon ni computer yan. Pag naipon ni computer, naging 1,200 points, hahanapin niya ulit sa katapat yon at magiging 1,500. So, ibig sabihin, hindi po kami nakabase sa tao lang. Nakabase kami sa points. Parang ganito. Halimbawa, sino ulit dito yung mga first-timer? Ayan, si Kuya. Anong name mo, Kuya? Ayun ni Kuya, Lito. Okay. Lito, halimbawa, gustong-gusto mo, sumali ka, at power na power ka talaga. Nalaman ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo, na nakasali ka sa networking. So, tuwan-tuwa sila sa'yo. Minsan, pauwi ka, nakita ka nila. Si Lito ba yon? Oo, si Lito nga yun. Papunta ba dito? Papunta dito. Tara na. Bakit? Basta tara na. Bakit nga? Basta tara na. Bakit nga? Tanga, re-recruitin tayo niyan. Nangyayari ba yun? Nangyayari at ako'y naubos yung mga kamag-anak ko at mga kaibigan ko. Akala mo may ketong ako, papalapit pa lang ako. It happens. Nangyayari yun. So, sabi ni Lito, pwede naman ako magbenta, pwede naman ako gumamit ng products, pwede ko na may push yung product. So, kahit hindi sila sumama sa akin. So, ang ginawa ni Lito, hindi naging bike. Nag-push lang ng products. Di ba by points tayo? Tama ba? At meron tayong left tsaka right. Tama? Nag-push lang siya ng products, nakaipon siya ng 1,200 points sa left. And then, ang ginawa niya, lumipat sa right. Nag-push uli ng products, nakaipon ng points, naging 1,200 points ulit. Tignan nyo, mag-isa lang si Lito. Mag-isa lang siya. At nagpares pa. 1,500. Tama ba? Yes! Kaya dito po sa amin, hindi po totoo yung sinabi, ano ka? Sumali ka dyan. Pag wala kang ma-invite, wala kang ma-recruit, wala kang kita. Sa amin po, hindi totoo yun. Because tignan nyo si Lito. Kahit mag-isa lang siya, nagwa-1,500 siya. Tama? So, sa amin po, nakabase yan lahat sa points. Pero may tanong, paano ito? Kay John Mack, maraming points na na-create at maraming repeat order na makikreate. Tama po ba? Pag nag-repeat order to, may points wala? May points yan. So, saan na pupunta? Okay lang ba sa'yo mabet na ako yung nasa ilalim mo? O gusto mo ako yung nasa ibabaw mo? Okay na to. Kahit ako gusto ko rin to. Uy! So, saan napupunta yung points dito mga to? May tinatawag po kaming uni-level. Sa Tagalog, uni-level. In English, uni-level. Okay. In Visayas, uni-level ba? Taas ang kamay ng mga Bisaya. Ang nanay ko po'y taga-Iloilo. Taas ang kamay. Uy, karami eh. Saan ka ate? Bacolod. Isa sa... sa harap. Ay! Ay! Andiyan ka pala! Haro Iloilo. Tama eh, no? Diyos ko, ngayon lang tayo nagkita. Buntis ka? Hindi akong tatay niya. Anyways, Bacolod, alam mo ba napakasaya dyan? Alam mo yung Lacson Street. Yan, yung napakahabang Lacson na yan. May Sorrento, yung parang gimikan. Doon kami madalas tumambay. Nag-smoke kasi ako, naubusan ako ng Yossi. Naghanap ako ng tindahan. May malaking tindahan sa baba. Lapit ako. Paglapit ko, Manang, pagbili nga po ng Marlboro. Sabi ni Manang, pila? Lipat ako. Sabi ko, Manang, Marlboro lang po. Pila nga. Pila? So, lipat na naman ako. Sabi ko, Manang, Marlboro lang naman ang bibiling ko. Pila nga. Saan nga ako pipila dito? Mag-isa lang ako. Kung pala magkano or ilan, ano? Ang tanga ko. Haro. Tama? Doon sa Haro na yan, sa Iloilo, napakasarap ng fresh buko. At kami kumain sa butot balat. Tama? Butot balat. So, nung kumain kami doon, ako'y sa dami ng buko na nainom ko,
sakit ng pantog ko. Nung ako'y papunta ng CR, bumalik yung aking downline na halos 6-footer yon. Upline, saan ka pupunta? Sabi ko magsi-CR ako. Nako, wag ka nang tumuloy. Bakit? Sasama lang loob mo. Sabi ko, masama ang pantog ko. Sabi ko gano'n. Ay, sige, samahan na lang kita. Nung makita, tignan mo, upline. Ang nakalagay, lucky. Ikaw, liit. Hindi ka pwede dito. Lucky lang ang pwede dito. Visit ng mga CR doon sa inyo. Pwede namang he, she. Tama ba? Pwede namang Adan, Eva. Bakit lucky? Bayi. Lucky, liit nga eh. Visit na yan. Kaya ang saya doon. Kaya masarap yung buko doon. Masarap yung mga pagkain doon. Unilevel, pwede kang kumita ng 5% hanggang 10%. Ang 5%, pwede kang kumita first level, second level, third level, fourth level, fifth level, hanggang 10th level. Pwede kang kumita ng 5%. Ano yung 10%? Si Mabet, directly in-invite si Mark tsaka si Marby. Pag nag-repeat order to, kikita siya ng 10%. Maliwanag po yan ha. Pag naipon sa isang buwan, malaki po yan. Because grupo yung ating pinag-uusapan. Pero, ang pinakamalaki po, nakitaan, ito po yun. Stair, step. Ito po yung aking paborito. Bakit? Magsisimula kasi sa hagdan. Okay? Ano yung hagdan na yan? Magsisimula ka sa D. Ano yung D? Dukha. Dukha yan. Magsisimula ka sa distributor. Once you bought your package, distributor ka na. Okay? Ang kasunod, silver, executive. Ang kasunod, gold, executive. At ang pinakamataas, global warming. SE, kailangan mo lang po ng 10 points para maging SE. Okay? Ang kikitain mo na po, 10% sa lahat ng distributor mo. Ang masarap po yung pagiging GE. Bakit? Kailangan mo lang ng 100 points and then 20% na ang kikitain mo. At GA, kailangan mo lang po ng 1,000 points. Diyos ko. Napunit yung bra ko. So, guys, 30%. Pangarapin yung maabot ang pagiging global ambassador. Bakit po? Because kaming mga nakakyat sa global ambassador, hindi na kami bumababa ng 100,000 buwan-buwan na halos wala nang ginagawa. Guys, alam mo sa totoo lang, itong pagiging global ambassador, mabilis po yan, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Because napakataas na ng technology. Tama ba? Ito na yung sinatawag na sikreto ng mayayaman kung bakit lalo silang yung mayaman eh. Yung sikretong yun, dati nakatago. Ngayon, binubulgar na namin. Paano binubulgar? You need to leverage to so many people, member man o hindi. Tama ba? Halimbawa, ganito, nung ako po yung na-invite sa AIM Global noong April of 2008, naging addict ako sa pag-invite. Addict po talaga. Ang in-invite ko, 58 kaagad. 58! Sumali sa akin 4. Sa 4 na yun, namatay pa yung 2. Natira lang. 2 na. Pero ngayon po, yung 2 yan, okay? Ngayon po, ito na sila. Galing po dito sa 2 to. Kung ako po, tumigil sa kaka-reject ng mga hayop na to, nakita ko kaya itong 2 to? Hindi. Hindi ko nakita to. Meaning, guys, ang ginto po wala sa ibabaw ng lupa. Hinuhukay po yan at hinahanap. Tama ba? Pag-usapan natin yung oras. Okay? Kuya Mark, ilang oras tayo meron sa isang araw? 24 oras. 24 hours a day. Okay? Guys, sino po dito sa kwartong to ang kayang magtrabaho 24 oras araw-araw? Araw-araw?
Kumuha ka ng kutsilyo, tsak-tsak mo sa leg mo. Hindi totoo yun araw-araw. Pwedeng nagtrabaho ka 24 oras, the next day, pahinga ka. Tama? Kasi natural yun sa mga gwardya. Kasi ang mga guards natin is 12 oras. Tama? 12 oras sila, pag hindi dumating yung karelyebo, sila yung dederecho. Tama? So, nangyayari talaga yon. Ang tanong ko, Kuya Lito, is araw-araw. Hindi, di ba? Hindi ba? Eh, kuha ka kutsilyo, tsak, talig. Pakamatay ka na lang pag gano'n, tama? Because hindi natin kaya. Ang 8 oras nga lang, nagre-reklamo na tayo eh. Tama ba? Dahil napakahabang panahon na yon na kinakain, imbis na nandun tayo sa pamilya natin. Right? Eh di lalong-lalo na pala yung mga nag-abroad. Lalong-lalo na pala yung mga OFW. Tama po ba? Hindi lang po oras yung inaagaw sa pamilya natin. Ang inaagaw po sa atin, panahon. Panahon. Meron pong mga tumagal na ng 10 years na hindi halos nakaka-uwi, minsanan lang uwi, merong 20 years, may 40 years. Itong pinakamasakit, may kilala po ako, 45 years nag-abroad. 45 years, doon na tumanda sa pag-abroad. Oo, totoo yun. Doon na tumanda sa pag-abroad hanggang sa pag-uwi. Pag-resign, may back pay. Pero yung back pay, anong gagawin niya doon? Eh, masakit na yung tuhod niya. Tama ba? Anong gagawin niyang negosyo? Eh, ultimo yung negosyong gusto niyang itayo, hindi nakakayanin ng katawan niya. Tama? So, ibig sabihin lang po, napaka-importante ng oras. Pero tignan niyo po yung nangyari sa amin. Dito, sa 17,000 people under my organization, kahit isang oras na lang nilang gawin sa isang araw, yung negosyo, ilang oras po ako meron sa isang araw? Ilang oras po? 17,000 hours per day. Tama po ba? Isipin mo, hindi mo kayang magtrabaho 24 oras araw-araw ng dire-diretso, pero pwede ka naman palang magkaroon ng 17,000 hours sa isang araw na merong mga taong nagtatrabaho para sa'yo. Tama po ba? So, sige, tuloy niyo yan. Sikreto ng mayayaman kung bakit lalo silang yumayaman. Because they know it before pa. Tayo, hindi natin alam yon. Pero hindi nila kasalanan yung tayo ay pagtrabahuin sa kumpanya nila. Bakit? Kailangan natin ng trabaho eh. Kailangan natin ng ipapakain sa pamilya natin. Kailangan natin ng tuition fee ng ating mga anak natin. So, ibig sabihin lang po, kailangan po natin yon. Okay? Kailangan natin. Yun nga lang, habang buhay ba tayong mababaon doon? Hindi po. Dahil tayo may pag-asa naman sa buhay. Eh. Tama? May pag-asa tayo para bumangon. Okay? Kaso nga lang, guys, tingnan nyo ha. Doon sa 17,000 na yan, kahit kitain ko na lang, piso na lang, piso, sa isang araw, magkano pong kita ko araw-araw? Ako po ba nagbenta? Ako po bang bumili? Ako po bang gumamit? Sila po nagbenta, silang bumili, silang gumamit. Pero si John Mac kumikita araw-araw 17,000 pesos. Tama ba? So, ibig sabihin, sikreto pa rin ng mayaman kung bakit lalo silang mayaman. Guys, ito lang po yung sa amin. Gusto naming malaman ninyo na ito hindi na sikreto. Kasi nagawa na namin. Ito hindi na sikreto kasi marami nang nagpatunay. Ito hindi na sikreto kasi kusang nangyayari ngayon araw-araw. Ngayon kung iisipin nyo, tsaka na lang, mauwi kayo dun sa katulad nung nag-retire na in the end, masakit na tuhod, anong gagawin sa pera? Kahit marami kang pera, kung hindi ka na malakas, anong gagawin mo? Hanggat malakas ka, gumawa ka ng paraan para mabago yung takbo ng buhay mo. Tama? Naniniwala po ba kayo sa panalangin? Parang hindi. Naniniwala po ba kayo sa panalangin? Alam nyo guys, sabihin na natin sa aming mag-asawa, effective yon.
Kasi it's an inspiration for us na meron kaming tinatawag araw-araw, hinihinga ng tulong para sa ating pangangailangan. Pero guys, ang Panginoon po ba, pag kayo humingi, bababa sa harapan mo at iaabot kung ano yung gusto mo? Hindi. Lagi siyang gumagamit ng kasangkapan. It's either pagkakataon, panahon, o tao. Sana ngayong pagkakataon na to, ginamit na kasangkapan po si John Mac para sa inyong kaaliwan. Nakakita kayo ng bagong clown. Okay? So, yan po isang tulong para sa inyo. Merong ma-realize. Pero guys, sa totoo po, ang pinaka-importanting ginamit na kasangkapan ngayong gabing ito is yung mga taong nag-imbita sa inyo. Palakpakan nyo po sila. Okay? Hindi po silang magpapabago ng takbo ng buhay nyo, hindi silang magpapagaling ng karamdaman ninyo. Pero guys, kayo po ang magdidesisyon para dyan. Okay? Kayo magdidesisyon. Kasi pwede nyo sabihin, pagod na kami. Pagod na po ba kayo? Pagod na kayo, alam ko. Gutom na po ba kayo? Gutom na kayo, alam ko. Alam ko yun. Pareho tayo nararamdaman eh. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Merong nasa labas ng kwartong ito. Pagod din. Tsaka gutom. Tama ba? Na pwedeng yung mga taong yon, sila yung nandito at kayo yung nasa labas. Tama? Pwedeng sila yung nandito at kayo yung nasa labas. Pero guys, kayo yung nagkaroon ng pagkakataon na marinig ito. At sila, pagod, gutom, matutulog, pagising, pagod, gutom pa rin. Tama ba? Kayo, uuwi, pagod, gutom. Matutulog, pagising, pagod, gutom pa rin. Pero ang kaibahan nyo sa kanila, meron na kayong umpisahan para mabago yung takbo ng buhay ninyo. Okay? On that note, ika nga ni Doc Ed. On that note, ako po lagi ko pong tinatapos ang aking pananalita. Kung ang McDonald's may Big Mac, ang M Global may John Mac, maraming salamat po. Pero hindi na tayo tapos. Hindi na po, dahil meron po ako inimbitahan, napakagandang lalaki, at ito po ay rising star ng ating kumpanya. Tinatawag po siyang Sir Chip ng M Global. Uy, kung si Hino Rason ay ang paligo ay kalahating tabo, ito konting taas lang, 3/4. Okay, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon palakpak para kay Dan Aquino! Alright, magaling ba si John Mac? Idol ka yan, milyon palakpak para kay John Macaranas. Wow. Yes, Idol. Mag-selfie tayo? Sure. Sama kayo, ha? Lahat ng mga tatamaan, yayaman! Alright. Yung banda doon, di nakikita eh. Okay, good morning ulit. Magaling talaga si John Mac, no? Cute na, magaling pa. Anyway, sino po ba dito yung mga guests namin for this day? Taas yung kamay. Yung mga first time, mga na-invite. Ayan, pwede po ba palakpakan po yung mga na-invite? Welcome sa M Global. Ba't ko tinanong? Kasi po, sa lahat po na nagtaas ng kamay, ganyan din po ako na-invite. Hindi na po natatanong, na-invite po ako 2009. Estudyante po ako noon. 4th year college sa nursing. Lahat ng unang paraan ng pag-iimbita, ginamit na po sa akin. Bakit to? Kasi hindi na ako basta-basta may pasama. Basta po seminar yung pag-uusapan. Kayo ba sumama kayo agad? Sumama kayo agad? Hindi. May sumama agad, merong hindi. Doon sa mga sumama agad, dala niya tawag doon? Hindi ako nagsabi. Kalad-kalad daw. Hindi ako basta naisama. Kasi pagka po sinabing seminar, ano ba po pasok sa isip niyo? Boring. Ano pa? Nakakapagod. Ano pa? Sige, labas yung lahat na sama ng loob nyo. Gutom.
Nakakainip. Alam nyo, ganyan-ganyan din ho yung iniisip ko noon. Kaya sabi ko, halos lahat ng dahilan nasabi ko na. Kaya alam mo, meron siyang magic word na sinabi sa akin na hindi ko talaga natanggihan. Gusto mo malaman ko ano yung magic word? Nung sinabi niya yung magic word niya, talagang napasama ako sa seminar room eh. Gusto mo malaman ko ano yung magic word? Yung pong magic word na yun, nung sinabi niya sa akin, hindi ko talaga siya natanggihan. Gusto mo malaman yung magic word? Ulit. Sabi niya sa akin, ganito, Dan, sumama ka lang sa akin. Ililibre kita. Libre. Sama hindi. Sama. Ganun talaga mga Pinoy. No? Basta libre. Sama na. Sabi ko, sige, kahit saan yan, sasama na ako. Sa madaling salita, pinaupo niyo ako banda rito. Yan, ganyan-ganyan yung itsura ko nun eh. Bakit sa pinakaharap? Kasi alam niya, pag napuno sa seminar, hindi ako makakalabas. Bang subukan ng lumabas. Diba? Sa madaling salita, nakaupo po ako dyan. Kaya lang po, in fairness sa mga speaker, ang gagaling nila. Hindi naman boring, nakakatuwa nga eh. Kala ko dati, pangit yung speaker. Hindi, gwapo kaya. Gwapo ba? Si John Mac. Diba? Alam nyo, in fairness sa kanila, ang gagaling nila, pero may isa po sa mga sinabi nila, wala po akong naintindihan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala po ibang iniisip, kundi po kung ano yung ipapakain niya sa akin after. Diba parang kayo din? Jollibee kaya, McDonald's kaya, lahat na iniisip ko, at higit sa lahat iniisip ko lang ho, kung anong oras matatapos yung speaker. Diba? Anong oras na ba? Alam nyo ah. Diba? Sa madaling salita, natapos po yung seminar, wala pong nangyari. Estudyante po ako nun, so kinabukasan, bumalik ulit ako sa classroom. Kaya lang po, meron po akong kasabay na naimbita. Kaklase ko din. After 1 week, nagkita ulit kami, and he was very excited. Nung nagkita kami, iba talaga yung tingin niya sa akin. Sabi niya, ramdam niya na iba yung aura niya. Sabi niya sa akin, Dan, halika, may papakita ako sa'yo. Alam mo kung ano pinakita niya sa akin? Cheque. Tandang-tanda ko, 12,000 pesos only. Yung laki talaga mata ko, yung kahit singkit yan. Di ba? Nakaramdam ako ng konting inggit. Bakit po? Isa lang yung pumasok sa isip ko. Yung kaklase ko yun, kasabay ko yung pumapasok sa eskwelahan. Kasabay ko nag-duty sa hospital. Pag may assignment, minsan niya namumuplo pa sa akin. Tapos siya meron 12,000, ako wala. Ibig sabihin, meron siyang alam na hindi ko pa alam. Meron siyang ginagawa na hindi ko pa. Isa lang po tanong ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, paano mo to kinita? Alam mo sinagot niya sa akin? Hindi ka kasi nakinig eh. Sabi ko doon sa seminar. Alam niyo, hindi ko na nga maalala na umatin pala ako ng seminar. Pero nung sinabi niya sa akin na dahil yun sa pag-upo niya dito sa seminar na to, binalikan ko po agad yung seminar kinabukasan. Ako lang mag-isa. And that time, very open-minded na ako. Sa madaling salita, naintindihan ko po yung seminar. Nung natapos yung speaker, hindi ko namalayan yung oras. Talagang ramdam ko na yayaman na ako. Naramdaman niyo ba na yayaman na kayo? Ganyan din pakiramdam ko. Diba? Sa madaling salita, hindi po ako nakatulog kinagabihan. Bakit po? Isa lang po yung pumapasok sa isip ko. Gusto ko sumali. Ang problema ko, wala akong 7,980. Di ba? So, ngayon, hindi ko po alam kung paano, pero na-challenge ako sa speaker. Sabi niya, basta gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming. So, isip po ako ng isip ko anong paraan. Hanggang sa dumating po ako sa point na nagbenta na ako ng laman. Mami naman. Laman ng bulsa. Okay, nagbenta po ako ng cellphone nun, makasalo lang ho. So, after a week, naka-join po ako. Tama? Meron ba kayong dalang global package? Banda ron, taas nyo, yan. Yung global package na yan. Nung nabili ko, di syempre from Ortigas, uli po ako sa Bulacan. Nung nabili ko yan, iba talaga yung pakiramdam. Pakiramdam ko, this is it. Yayaman na ako. Sakit po ako ng bus, yakap-yakap ko po yung global package. Sabi ko, ito na talaga yun. Thank you, Lord. Alam niyo, iniisip ko talaga, pagdating ko sa bahay, kakausapin ko yung nanay at tatay ko. Kasi ang iniisip ko, sila yung tutulong sa akin, sila yung susuporta sa akin. And excited na ako, feeling ko, dito ko sila may aahon. Pagdating ko sa bahay, tinawag ko agad yung nanay ko. Nay, meron akong negosyong ipapakita sa'yo. Ito yung mga produkto, ito. Nagbilog-bilog na ako sa harap niya. Alam niyo, sinabi niya sa akin, anak, tigil-tigilan mo yun. Saan mo kinuha yung pera mo pambili niya? Hindi mo ba alam, piniperahan ka lang dyan.
Alam mo, yung excitement ko na pagkataas-taas, wala ako, bumagsak talaga, patutuka ako, bumagsak talaga. Tama, ang ginawa ko, pumunta ako sa tatay ko. Baka siya positive, di ba? Sabi ko, pero syempre medyo babaan yung negative, yung excitement ko talaga eh. Di, ito yung business, ganyan, sumali ako, nagbayad ako 7,980, kung ako daw to, ganyan. Alam niyo, nakikinig naman yung tatay ko. So feeling ko, parang ito na. Pagkatapos kong mag-present sa kanya, sabi niya sa akin, anak, 4 na taon kitang pinag-aral sa nursing, yan lang atupagin mo? Hindi bagay sa'yo magbenta-benta. Sa itsura mo yan. Magbebenta-benta ka. Doon naniwala ako. Sa itsura ko daw hindi daw bagay magbenta eh. Sa madaling salita, yung taong inaasahan ko po na susuporta sa akin, hindi ko talaga naniwala. Nanay, tatay ko. Eh wala po akong magawa. Member na eh. Tama, hindi ko naman na mababawi yung pera ko eh. Ang ginawa ko, pumunta ako ng seminar, inalam ko kung paano ba talaga gawin. Pumunta po ako sa mga trainings, lahat, MDO, inatinan ko po yan. Tanong nyo sa mga apply nyo yung mga trainings. Sa madaling salita, inaral ko yung negosyo. Ito na ngayon. After 5 months, yung pong kinita ko, hindi ko namalayan. Pwede nang pambili ng sasakyan. Sa madaling salita, estudyante pa lang po ako. Sige, tuloy nyo. Estudyante pa lang po ako, nakabili po ako ng first brand new car. Hindi po yung coaching pangarap ko. Alam niyo kung ano yung binili ko? Toyota Innova. Hindi po yun yung coaching gusto ko Pero yun yung coaching na gusto ng father ko, na hindi niya nabili for his entire life. Bakit po? Kasi yung father ko may mga pangarap din siya. May mga dreams din siya. Meron ba tayong ano dito? Yan. Kung, may mga parents po ba dito? Taas yung kamay. Ayan. Alam niyo po, kung eto yung magulang natin, alam niyo pa may mga pangarap din yan. May mga dreams din yan. Kaya lang, the moment na lumabas po tayo sa mundong to bilang anak nila, lahat ng pangarap nila, kinalimutan nila para ibigay sa atin lahat ng gusto natin. Pag-aaral, etc. Sige po, tuloy nyo. Diba? That's why yung pangarap niyang Toyota Innova, hindi po niya nabili. Diba? Kaya po yung nag-iisip ko. Isang araw, sabi ko sa father ko, Dad na, no? Siyempre may pera na, no? Dad, sama ka sa akin. Sabi, saan tayo pupunta? Basta may pupuntahan tayo, hindi ka magsisisi. Dinala ko po siya sa Toyota Balintawak. December po yun. December of 2009. Sinama ko sa Toyota Balintawak, sabi ko sa kanya, Daddy, pili ka na. Alin dyan sa mga sakyan na yung gusto mo. Yabang, no? Siyempre, may pera eh. Diba? Sa madaling salita, tinuro niya mukhang okay sa atin yung Toyota Innova. Kasi 5 kami magkakapatid, nanay at tatay ko. So, 7 kami. Tamang-tama, 7-seater. Nung ding araw na yun, nilabas po namin sakyan. Alam mo, iba talaga yung pakiramdam pala. Pag ikaw mismo yung bumili ng sarili mong sasakyan. Bakit po? Never ko pong naranasan yun eh. Iba yung lamig ng aircon. Iba talaga. Alam niyo sa EDSA, dala-dala ko. Ako yung nagdadrive, nandiyan yung father ko, yung mga kapatid ko nasa likod. Alam mo sa EDSA, parang gusto mo pa unahin lahat ng kotse. Mauna na kayo, nag-iong gip-gipin. Diba? Hindi naman pwede mangyari yung traffic talaga sa EDSA. Tapos syempre, inobserbahan ko yung father ko. Alam niyo, tahimik lang yung father ko. Pero yun yung pinakamaaliwalas na mukhang nakita ko sa kanya. Tama? Sabi ko sa kanya, Teka. Yeah. Sabi ko sa kanya, Dad, naalala mo dati, galit na galit ka nung sumali ako sa Global. Ito na yung resulta. Alam mo, sabi ng father ko, ano ka ba anak? China-challenge lang kita. Nabaligtad na yung mundo, no? Sa madaling salita, yun po yung pinakamasayang araw ng buhay namin. Pumasa po ako sa board exam, pero po hindi po ako pumasok sa hospital. Yun po yung time na nag-full time ako dito sa Global. Tama? After 4 years, yun po, nahit ko po yung, ngayon, 4 years na ako, all in all, nahit ko na po yung highest position, Global Ambassador, Millionaires Club, and last year lang ata, na-awardan po ako as top 2 rising star sa buong Global. Diba? So, hindi ko naman po yung pinagmamayabang, ang point ko lang ho, yun po palang pag-upo ko dito, hindi po pala aksidente. May reason po pala yan. Kung ikaw ngayon, naimbitahan, first time ka dito, sabihin ko po sa inyo, hindi po yung accident. May reason po yan. Maybe in the past, nagpe-pray tayo. Naniniwala ba ka sa prayer? Maybe in the past, nagpe-pray tayo. Lord, bigyan mo ko ng big break. Lord, gusto ko makatulong sa magulang ko.
Lord, ito na naman, magpapasok ka na naman, kailangan ka na pambayad ng tuition fee. Ladies and gentlemen, itong AIM Global, pwedeng ito na po yung solusyon sa lahat ng pinoproblema ninyo. Diba? Kaya po ito yung challenge ko sa inyo. Kung kayo po anak, at buhay pa po yung magulang nyo ngayon, lahat ng dreams nila, kinalimutan nila para sa atin. Kaya lang minsan po ba naisip po ba natin sa sarili natin kung kailan natin balak bumawi sa kanila? Ladies and gentlemen, because of AIM Global, lahat po ng dreams ng parents ko naibigay ko na sa kanila. Diba? And higit sa lahat, hindi po ako makapaniwala na lahat po yun dahil lang sa 7,980. That's why kung eto pinoproblema mo, believe me, hindi mo kailangan problemahin yan. Bakit po? Solusyon mo yan sa matagal mo ng pinoproblema. Diba? Kaya ngayon po, I'm very thankful. Higit sa lahat din po sa upline ko, kaila upline Ramon Alburo and family. Belong po ako sa grupo na M1 Dragon. Diba? Kaya po, I'm very thankful na na-invite ako dito, ginaid nila. Kaya po dun po sa mga na-invite, this is the right time na pasalamatan yung taong nagdala sa'yo dito. Dahil hindi mo alam, pwedeng siya na yung magiging instrumento sa pagbabago ng buhay mo. Okay? Kaya mamaya, pag uwi nyo, kausapin nyo siya masinsinan. Okay? Katabi nyo ba yung nag-invite sa inyo? Katabi nyo, okay. Pwede bang lingunin mo lang siya? Yan. Tapos sundan mo ako, sabihin nyo ganito, friend, maraming salamat. Sige, sundan nyo. Maraming salamat sa pag-invite mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Mamaya pagkatapos, ililibre kita. Tuwan-tuwa yung mga mag-invite. Okay? So with that, maraming salamat sa pagdating. To God be the glory. God bless po. Get jazzy on. Let you go.